Curious lang ako, bakit CHC yung name ng brand? Oo nga. Ang dami naman pwede. Oo nga naman. So, CHC po, ang meaning po kasi niya is Culture Holds Currency. So, since ang pinapromote po namin dito is Marikina made and the heritage of the artisans of Marikina. Message ko dyan is Marikina is known for their shoemaking capabilities, right? So, hanggang ngayon, napapakinabangan pa rin nila yung culture na binild nila before. They're making money from it, di ba? So, same sa atin, kahit hindi na siya sa brand sa sarili lang natin, yung mga experiences natin before, yung environment natin, yung culture na binigay sa atin ng mga magulang natin, ayun yung magdadala ng pera sa atin. Ilang months pa lang siya tapos nag-hit agad ng 7 digits yung sales ko. Parang 3 months pa lang siya. Nung nag-boom yung ano na yon, sinabi ko na agad sa nanay ko na, Nay, may magiging anak ka ng milyonaryo. Solid. Napakaganda rin ng purpose, no? Na kung saan natutulungan mo rin yung ibang mga negosyante doon sa Marikina. No? At the same time, hindi lang iisa nakafocus. Marami pa kasi mas marami pang nagsasapatos doon di ba? At the very young age na laman ko agad na may mahirap nga at saka may mayaman. So, wala na akong choice kundi dumiskarte para mabigay yung wants ko. Kasi yung kaya lang i-provide ng parents ko that time, yung needs lang namin Unahin mo yung kung ano yung pwede mong maibigay dyan sa mga tao na yan. Ano yung pwede mong maituro, ano yung value na ano ba yung mapapaganda ba na ito yung society. Kumbaga, ayun yung need mong unahin tapos yung pero wala kasunod na Magugulat ka na nga lang kahit ayaw mo, pasok na ng pasok yung mga yan Tama. Ang feeling ko nga sa akin parang napag-iiwanan ako Kasi grabe din naman kasi talaga yung mga kabataan din ngayon di ba? 21, 22, ang gaganda ng sasakyan, di ba? Yung pinagkukuhaan ko ng income na CHE, walang bagong release, walang ma-post, yung dati pang picture yung pinopost. Tapos dumating na sa point na wala na akong pang-order. And then tinadhana rin talaga na nakilala ko siya. Tapos tinanong ko nga siya ano yung background niya and then yung sabi nga niya na nag-work daw siya sa family business nila. Tapos ayun, kinuwento na niya na tapos pinasend ko yung picture tapos pagkakita ko, Clugs. Ayun yung gamit ko lang kahapon At saka ang kagandahan nung brand mo, ano siya, made in the Philippines talaga. Talagang pinopromote mo yung design. So, yung Clugs is para siyang Crocs na hindi open yung harap niya. So, close yung harap niya pero slip-on lang din siya. Just like us, the culture that we have has its own currency. Just like the Marikina legacy. So, until now, ongoing pa rin yung kumbaga minana nila sa mga ninuno nila. Na-promote mo rin na pag meron kang Clugs, dapat meron ding medyas. Parang naging ano ka na rin, no? Parang nag-promote ka rin ng parang trendsetter ka. Trendsetter, yun. Kung paano mo itrato yung sapatos mo, syempre nagre-reflect din sa sarili mo, di ba? So, mag-create kami ng mga ganon for rainy season, for summer. Siguro kung for certain occasions, yung pwede mo siya masuot sa ganito, pwede mo siyang pamasok. So, if you really want na magkaroon ng drastic changes talaga sa buhay mo, need mong maging consistent dun sa ginagawa mo. Love the process. And then, wag ka munang tumingin dun sa results talaga. Hindi naman talaga yung pera yung goal Pero, kung ano yung person, kung ano kang klase ng tao, you need mong maging klase ng tao para maabot yung pera na yun. Last question na lang po, sir. Ano po yung biggest lesson na nakuha nyo with your journey dito sa pagbibusiness? Poverty is not a hindrance to success. Most people will treat it as weakness, pero pwede mo siyang i-convert Pwede mo siyang gawing sandata. Kasi kapag galing ka sa hirap, sanay ka na sa wala, sanay ka sa sakto lang, minsan nga kulang pa Kaya kapag sumubok ka tapos nalugi, wala namang bago sa'yo Para sa akin, ayun yung pinakamalaking kalamangan ko. Yung hirap na pinanggalingan ko. Hindi ko siya